Paki-share din mo sa amin kung saan nanggaling yung title na Topak at kung saan inspired yung Topak na story. Okay, as like what I've told sa mga artista ko before, when I wrote the script, Topak is really born out of pandemic. Nung lahat tayo contained and all, and we are all bombarded by the news sa TV, pandemic, death, gera, famine, away ng lahat, doon na-create yun. And at the same time, looking back sa script na sinulat ko, I realized that it was my Topak after all. Sarili kong mundo ang sinusulat ko na sa lahat ng mga tao. And then, I just realized na kailangan ko itong ilagay sa pelikula. And I'm a number one fan ng Pinoy action film. Mas viewers ako sa Pinoy action film. Tungkol sa isang tao na inati, lumaban at nanalo sa dulo. Yun lang ang kwento ko. And ang sinulat ko yung script ni Arjo and Julia came along in the picture. Everything is a history. Both of them naging relasyon sa akin na nagkaroon ng buhay ang mga karakter na sinulat ko hanggang sa umabot sa punto na naniniwala na ako na hindi na si Julia Montes ang nag-acting sa harap at hindi na si Aldo ang nag-acting sa harap and ako ng artista na-involve na rin sila ay mabuksan na rin ang pananaw nila at saka pati yung tanong nila kung ano ang nag-trigger sa isang tao bakit nagkaroon ng Topak. So it's a process, mahabang proseso siya, pero maganda dahil napaka-personal ng kwento and lahat tayo and lahat ng mga artista ko, I'm sure may mga kanya-kanyang Topak yan. Depende na lang kung paano lakas. Thank you. Thank you, Derek. Last na lang, ito may cast, siguro si Encho, si Kong, Arjo, si Julia. Tama na rin si Mang Silvia. Sabi nga ni Derek, parang may mga times ko alam as nakaka-encounter tayo, pinatopak tayo. Ngayon po, when was the last time you have topak? Paano nyo in-address yung pagiging topak nyo sa controllers? Kanina lang, tinawapak ako kasi nagutom na ako. Pag nagutom ako, tinawapak talaga ako. Sa dami, actually kayo nyo sasabihin na mas na-appreciate ko yung mga people kasi nasa production na ako. So, sumaligo ako nila sa mga production. Dahil ang hirap pala talaga ng ginagawa nila. Halos silang kain, pagulito, pagulog, halos silang tulog. Ang may yung isa ako, pagdating ko sa set, ate ako, kung ako pagkatapos may ako sila, ibang klase ng trabaho. So, yan, maranasan mo kayong magutom. Actually, gusto mo kumain pero nahirapan ka kasi kailangan mo na kasi. Yun lang talaga. Tapos, malina, kumilitin yung Topak ko talaga, pero kailangan ko tulong ngayon. Dahil pag tinopak ka, sila ang araw mo sila. Yun. Salamat. Encho. When was the last time? Isipin ko where daw ako mag-focus as much as possible, hindi makontrol ko talaga yung sarili ko. Ay, hindi pa yun. Wala pa yun. Ano ba? Ikaw ang muna simulan, pero isipin ko talaga as much as possible, hindi makontrol ko yung sarili ko pag yung mga cellphone na rin. Kasi, di ba, mahirap din natin. Minsan hindi mo rin alam na yung kausap mo pala, yung sariling Topak na pinagdadaanan. So, hindi lang pwede sarili yung isip ko pala sa Topak ko. Pero, may mga pagkakataon na lumalabas, pero hindi naman to the point na kailangan mo mag-stand position o mag-stand. Sige, ikaw na. To whoever has followed me, alam niyo siguro na ang isang buong buhay ko isang malaking katopakan. So, I'm proud to say that I'm working on that. And matagal na akong hindi kinatopak. If ever sa taping, kasi hindi namin magawa ng mga ISO eksena, pero minor lang yun. Kung ikaw kung panood sa
buhay kong katapakan. So, in other words, yeah, I'm proud I haven't flipped out. Yeah, getting older, nagmamature na po. Getting older. Arjo, ako hindi ko maalala. But definitely, alam ko, ito ba So definitely, at least what Ray Chong's statement a while ago na definitely, I think kapag nagkakatopa ako, I try to breathe in, exhale talaga. As in deeply walk out or walk away or try to avoid hearing or talking about it. Because minsan, baka hindi natin alam, may masabi tayo sa tao or dun sa mga tao na may kinalaman dun sa sitwasyon and hindi na natin mababawi yung sinasabi natin. So instead, we walk away, try to take a deep breath, always try to be the better person. And, Hingang malalim muna. yes, definitely. Di ba? Julia, ikaw naman, kailan? Yung totoo po, kanina lang. Hindi, gaya ng sabi ni Tita Ibiang, mababaw ang ano ko pag sa gutom. Plus, ma-harsh ako sa sarili ko po eh. So kanina, papunta dito, syempre naka-mindset ako, kailangan ko mag-ayos. Yung susi, ang tangi kong dala sa araw na yon ay dapat susi nung unit. Yun pa yung pinaka naiwang ko. So, paano kami magsisimulang mag-ayusan kung wala kaming susi ng unit? So, medyo brutal ako sa sarili ko kapag ganun. So, mas tinotopak ako lagi sa sarili ko more than sa tao. Kasi nga, mabilis akong ma-affect, sensitive akong tao. So, yun. Ang topa ko lang yan, sisimangot ako. Minsan naiiyak pa ako sa sobrang frustration. Pero, ganun lang naman. At kapag kumain na ako ng masarap na pagkain, automatic nakangiti na. Ganun lang kababaw. Pag gutom talaga, trigger ng inis. Parang feeling ko lahat naman yata tayo may topak pag gutom. Totoo. Yung iba, pag bagong gising, huwag mong lolokohin, or Right. bagong ano. Sa akin, pag gutom, medyo talo-talo tayo. Thank you, Julia. Before I give the microphone to Kay Nagamar, you touched on this kanina dun sa The Making video, no? Pero gusto malaman, nag-uusap kami kanina ni Glenn sa kanina Alan, true to life ba yung character ni Arjo? Meron bang specific na taong na hinulma? Actually, yung role ni Arjo, molded yan sa mga security guard na nakasalamuha ko sa shooting. Most especially, pag ang mga location ko, mga abandoned warehouse. Okay. Kasi ang dami ko mga locations eh. And palaging may caretaker na security guard. Okay.